kailangan ko ng kontrata kasi nakalagay dyan lahat. Kasi ngayon, yun yung sinasabi na ang early termination talaga is meron kayong separation, severance pay. Pag no, yun yung severance fee talaga, makukuha mo siya kasi ano yan eh, pinutol nila yung kontrata. Sila yung nagputol ng kontrata, kaya nag-insist ng separation fee, nasa batas yun. Ngayon, pag ura-urada kayong tinanggal, yun po yung ibig sabihin na no advance notice. Yes, ma'am. So, Isa pwede rin po silang, pwede ka magpabayad sa amo mo ng no advance notice. Depende yan sa tagal. Kaya ngayon, naka 5 years kayo. Meron kayong 30 days. So, kung magbase tayo sa basic salary ng 2,900, so, yan po yun. 983 times 30. So, 1 month salary din yun. Ay, 29,500 divide 29,500 divide into 30. So, okay, shall we say, ano na lang siya? 1 month. Okay, 1 month. So, dito pa lang sa dito sa advance notice is 29,500 makukuha mo. Dito sana sa separation pay, kasi, yun po yung sinasabi ko na 5 years ka. So, 5 months yan. Kung 5 months naman yun siya, so, ito yung makukuha mo. 147. Hindi ko kasama yung mga overtime. Wala pa to ha. Separation lang siya. Early termination. Meron kang severance fee. Iyan po siyang amount niya. Pag no advance notice, ura-urada kang tinanggal. Kaya yun po yung sinasabi ko sa'yo na meron kang 30 days, so worth of 1 month. So ngayon, ito yung ini-insist natin kasi sabi mo tinanggal ka. Ngayon, ang gusto nilang mangyari is i-continue. Once na i-continue nila, nag-ano sila na, okay, tapusin mo yung kontrata mo. Hindi ka namin tinanggal. So, ito sila, parang dinideny nila yung mga sinasabi nila. Hindi sila magbayad sa no advance notice at saka early termination. So, yun yung kaya lagi ako nagtatanong sa'yo, ano po ba yung ano po ba yung decision nyo ngayon? Kasi actually, nagsabi sila sa labor, ang company tumawag sa labor, na pinapabalik ka. It means, ayaw nilang magbayad yes, ng severance fee at saka no advance notice kasi hindi ka daw nila tinanggal. Okay. Kaya be ready to yourself na kung ano yung mapag-usapan bukas. Itong question natin, malalaman natin yan sa kasamahan nyo. Ito po. Send ko sa inyo, ma'am. Oh, ilang kasi malalaman dyan kung ilang hours ang OT niya sa isang buwan. Tapos, sa isang araw, ilang overtime niya. Kasi ang overtime, so divided yan. Ito, 2 succeeding hours. Hindi ko kasi maano siya, ma'am. Medyo maano po eh. Patingin. Patingin na po. Ay, tanggalin ko yung ma'am. I-send ko yung huli nyo na lang Okay, isend mo na lang sa akin. Sige Tingnan natin. Kasi yung overtime nyo ngayon, kung questionable to siya, kung nagbabase sa 26,000, kasi ang binigay nila is 26,000, magkano ba yan? 500, tama? Sa payslip nyo. Okay. So, kung ang overtime, okay, wait ha, kasi ang overtime, so, ang overtime niyan, kung sila ay nagbigay lamang ng 26,500, so questionable yan. Okay? So, ngayon, ang ibig sabihin nito, may kulang ang bayad nila. Kung nagbabase sila dito. Pero kung nagbabase sila doon sa pinaka-total talaga, yung 31,000. Halimbawa, i-concern ko siya kasi wala akong copy. Inano na nila, terminate pati yung access ko dun sa parang app para makita ko yung payslip ko the whole year na nagtrabaho ko sa kanila. Tapos ayaw nila ibigay. Pwede ba yun, ma'am? Pwede mag-request ka ng kasi matutugma ko naman siya sa bank account ko, di ba? Oo. So, which is nandyan yung bank account mo? I have po, ma'am. Okay, so titingnan natin yung mo, yung monthly, makikita doon. Sige po. Asan yung bank record mo? Kasi makikita siya dyan eh. Hindi po kasi natin masasabi na tama siya o mali kasi wala tayong, ang overtime is daily computation po siya. Kailangan po talaga, hindi naman siya pwede, pati yung Saturday, Sunday, iba yung computation yan. Yung national holidays, iba din po yun. Okay. Kaya iba yung weekends, iba din yung daily, iba din yung tinatawag nating national holiday. Okay. So, kung meron kang record dyan sa bangko mo, ma-compute natin yan. 3 months before, ma'am. So, fix ba to? Fix siya? Na anong fix po? Yung itong